Darating ang oras, mga kapatid. Kami naman ang magre-reign, hindi na COVID-19. Sa lupang ito, millennial reign yan, mga minamahal. Salamat po sa awiting yan. That gives us hope, that give us always inspiration, amen? Salamat sa Panginoon. Na muli tayo nandito sa, alam nyo mga kapatid, excited lagi ako eh. Ewan ko ba bakit? Itong COVID-19, na-excite lagi ako. Alam nyo sa ano? Sa pananambahan natin eh. Excite ako. Oo. Bakit po? Well, alam nyo mga kapatid, perfect ang attendance eh. Hindi sa church ha, hindi sa church. Pero perfect ang attendance sa bahay kasi wala kang magagawa eh. Tama ba? Amen? Oo, bihira. Kaya sabi ko, salamat sa Diyos. Yung mga hindi nakapagsamba ng Miyerkules, yung mga hindi nakapagsamba ng gabi, pambihira ngayon. Every live streaming, present kayo. Bakit po? Dahil lang sa ganito. At alam nyo, sa totoo lang, kaya ako excited. Excited ako mag-preach, mga kapatid eh. Opo. At I hope and I pray, excited din kayong makinig. Opo. Bakit? Kasi alam nyo, kung minsan nasa loob ka lang ng bahay, parang, sige, gawa ka dito ng gawa ka dito. No, parang ganito lang bang, parang kulang. Ang iba nga, mayroon akong narinig na nagsabi, sana, everyday may live streaming na lang para manood na lang tayo lagi. Parang gano'n. Mga minamahal, ako po excited na magturo sa inyo ng salita ng Diyos. Unang-una, ito po ay pagkain nating spiritual to. Feeding ito. Amen? Hindi lamang yan, but ito po ay ating pagkukunan ng tibay ng pananampalataya at ng lakas ng loob. Dahil ang ating confidence ay nasa Panginoon at hindi po sa mga sitwasyon. Amen? Amen? Damay-damay po ngayon yan. Walang mayaman, walang mahirap ngayon. Kala nyo, opo, sa ganitong sitwasyon, puro lahat naka-quarantine, mayaman ka mahirap. Opo. Bakit? Kasi alam nyo may purpose si God eh. At sa mensahe ngayong gabi or ngayong hapon, sana maunawaan nyo kung anong purpose ng COVID-19. Good ha, hindi bad ha. Kasi ang iba tinitingnan pangit. Pero alam nyo sa anak ng Diyos kasi, lagi natin sinasabi at nasa verse ng Romans 8:28 ang nagsabing, all things work together for good to them that love God. Opo, oftentimes kinain na tayo ng amusement, kinain na po tayo ng mga sports, kinain na po tayo ng mga traveling dito, traveling doon, kinain na rin po ang oras natin ng trabaho. And oftentimes, sa Panginoon wala na. Ngayon, anong magagawa mo? Puro ka sa Panginoon ngayon. Bakit po? Kasi walang trabaho eh. Amen? Opo. At kaya, so, we'll go to the Word of God. Amen? Kung kayo naka-ready na, I want you to open your Bible now in the book of Psalms uli. Psalms chapter 46. Psalms chapter 46. 1 to 11 verses po ito. Pero nais ko pong sundan niyo ako sa pagbabasa. Kinuha ko po ang ating title sa verse number 7 at saka verse number 11. Follow me as I begin reading at verse number 1. God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore will not we fear, though the earth be moved, and though the mountains be carried into the midst of the sea, though the waters thereof roar and be troubled, though the mountains shake with the swellings thereof, Selah. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. God is in the midst of her. She shall not be moved. For God shall help her, and that right early
God shall help her, and that right early. The hidden rage, the kingdoms were moved. He uttered his voice, the earth melted. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. Come, behold the works of the Lord. What desolation he hath made in the earth. He maketh wars to cease unto the ends of the earth. He breaketh the bow. He cutteth the spears in sunder. He burneth the chariot in the fire. Be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. The Lord of hosts is with us. The God of Jacob is our refuge, Selah. I will entitle a message ngayong hapong ito. The Lord of hosts is with us. Ulitin ko. The Lord of hosts is with us. What a strong word. Amen? What a powerful words. This statement was an assurance of his presence among his children in times of their troubles, in times of their crisis, in times of their calamities, in times of their plagues, mga kapatid. Kung anumang mga pestilences dyan, ito ang strong and powerful words of the Lord. The Lord of hosts is with us tonight. Amen? The Lord is with us to all the families in the church. Members, tandaan nyo po ito. The Lord is in you. The Lord is with you. The Lord is in your houses. Amen? His intervention and working are true and real. Amen? Ang pagkilos ng Diyos ay totoo. At ito dapat ay ating makita, ating masaksihan, at ating mararamdaman. Amen! Amen! Our God shall give us present help in time of our needs. Why? Number one, God is our refuge. Verse number 1 and verse number 7. God is our refuge. Verse number 7. Okay. The God of Jacob is our refuge. Amen? Okay? God is our refuge. Verse number 11. Sabi niya, the God of Jacob is our refuge. Mga kapatid. Pag sinabing refuge, ano bang ibig sabihin? Pag sinabi pong refuge, ang ibig po sabihin, ito po ay ating puntahan. Ito po ay ating kanlungan. Ito po ay ating silungan. Ito po ay ating kublihan, mga kapatid. Kung mayroong pangangailangan, punta ka agad sa Panginoon. Takbo ka agad sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon naman, come unto me, welcome ka. Hello, welcome kayong pumunta sa akin. Pag mayroong kang mabigat na dinadala, come. Amen. Sabi nga ng Peter, cast your burden upon the Lord. Cast your load upon the Lord. Why? Because God is our number one refuge. Number 2, verse number 1, God is our strength. Ang lakas po natin, inuulit-ulit ko, ang ating lakas sa physical, kukupas yan. Mapapagod yan. Manghihina yan. Pero ang lakas ng Diyos, even sa spiritual, nanghihina po tayo. Pero tandaan nyo po ito, pag ikay kumuha, you draw power from God through your prayer life, through your relationship with the Lord, through your fellowship with the Lord. When you draw more power from God, ang Diyos kailanman ay hindi nauubusan ng lakas. Amen? Nakasaad na yan. Na-preach ko na dito yan. All the strongest in the world will faint. Pero ang sabi ng Bible, they that wait upon the Lord, what? Will never lose strength. Bakit po? Because ang lahat ng kapangyarihan, ang lahat ng lakas,
lahat ng tibay ay nasa sa Diyos at wala sa tao. Amen? He is not only our refuge, He is not only our strength, but He is also our very present help in time of trouble. Verse number 1, a very present help in trouble. Amen? Verse 5, God is in the midst of her. She shall not be moved. Why? God shall help her, and that right early. Amen? Tandaan niyo po, pag ang Diyos tumulong, never too late, never too early. It is always in His timing. And God's timing is always a perfect timing. It is a perfect one. Pwedeng ma-delay ang tulong ng gobyerno. Pwedeng ma-delay ang tulong ng sinumang tao. Pero ang tulong ng Diyos kailanman ay hindi nadidelay. Hello! Advance pa nga eh. Bakit po? Because ang ating Diyos, alam niya lahat. Ni katiting ng ating mga pangangailangan, ano man yan, mga kapatid, alam na alam ng Diyos kung ano yan. Kaya kaya niyang ipadala yan, ipadalo yan, anumang oras gusto niya. Because in His time, He makes all things what? Beautiful. Amen? Sabihin nyo nga, kayong mga nanood, the Lord is with us. Ulit, the Lord of hosts is with us. Join with me. Ulit, isigaw nyo. Ready? Go. The Lord of hosts is with us. Amen. 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 Una, if the Lord of hosts is with us, una, that should be, Roman numeral number 1, that should be the real reason. That should be the real reason. We should not fear. Tandaan nyo, if the Lord of hosts is with us, that should be the very reason we should not fear. Come on! Yan ang dahilan bakit tayo'y dapat hindi matakot. Amen! Paano, pastor? Ano bang katakutan ko? Well, sabi ng Bible sa verse 2, do the earth be removed? Yan. Do the earth be shaken of fear? Do the earth are, unstable in their thinking and in their standard? Do the mountains be carried into the sea? Do the waters roar and be troubled? Mountains are shaken by an earthquake. Pero sabi niyan, we should not fear. Verse 2, therefore, will not we fear? Do the earth be removed? Do the mountains be carried into the midst of the sea? Do the waters thereof roar and be troubled? Do the mountains shake by the swelling thereof? Selah, bakit hindi ako matatakot? Dahil the Lord is with us. Amen? Amen? Kaya ang liwanag, mga kapatid Kaya ang lakas, pinakamalakas na loob. Ang mga taong pinakamalakas ang loob sa panahon na ito ay hindi yung mga walang Diyos. Hindi yung maraming pera. Hindi yung mga mayayaman. Ang pinakamalakas na loob dapat na tao sa panahong ito ay ang mga taong may Kristo, may Panginoon sa kanilang puso. Yun ang mga mananampalataya. Bakit po? Because ang ating kakampi ay ang Panginoon ng langit at lupa. Amen! Tayo dapat ang pinaka-peaceful na tao. Tayo dapat ang pinaka-confidence na tao. Tayo dapat ang pinaka-secured na tao. Hello! Bakit po? Because the Lord of hosts is with us. Amen? Amen? Kaya hindi tayo matatakot. Hindi tayo nag-aalinlangan. Bakit po? Because ang Panginoon nangako at nagsabing, siya ay
nasa atin, mga kapatid. Amen? Amen? Ang courage natin, ang confidence natin, ang strength natin ay walang iba kundi nasa Panginoon lamang. Doon tayo humuhugot ng lakas. Amen? Bakit po? Dahil nandyan ang Panginoon sa ating kalagitnaan. God is in the midst of her. She shall not be moved. Amen? May coronavirus man yan, mga kapatid. Hindi yan makatinag sa pananampalataya natin. Amen? Hindi yan makapagpahina sa ating pananampalataya sa Diyos. Bagkos! Yung challenge na yan ay lalo pang nagpapatibay at nagpapatapang sa mga mananampalatayang tumindig. Magpahayag ng salita ng Diyos at mamuhay ng payapa. Bakit po? Dahil may kakampi tayo. Sabi na, pagkakampi mo ang langit, lahat ng mga kalaban mo talo. Hindi obra kahit ng virus na yan. Amen? Bakit po? Dahil tayo ay mayroong protection mula sa Panginoon. Now, salamat tayo, mga kababaryo, mga kababayan. Na ano? Na tayo po ay wala pang deklarado. Wala pang deklaradong dead dito sa atin dahil sa coronavirus. Wala pa. In fact, bumaba. Bumaba po yung ating mga, PUM at saka PUI, mga kapatid. Bumaba eh. Bakit po? Magaling ang ating pamamalakad ng ating bayan. Talagang nilockdown. Hello? Kaya salamat sa ating mayor, salamat sa ating mga tagapatupad. Salamat sa ating mga frontliners, sa ating mga kasundaluhan, sa ating mga salamat po. Although may mga pasaway-saway din talagang mga tao, pero at least napasunod naman. Amen? At iyan po ay napakagandang panuntunan. Okay, tuloy-tuloy lang. Salamat sa mga tulong mula sa ating mga local government. Thank you po. Bakit? Talagang ang ating bayang Concepcion ay maayos pa sa oras na to. And of course, nais kong pasalamatan ang karamihang mamamayan sa ating bayan. Bakit po? Dahil kung mayroon mga pasaway, mangilan-ngilan lang. Pero mas marami ang tagasunod at sumusunod. Amen? Lalong-lalo na believers. Amen? Lalong-lalo na mga believers sa lugar na ito. Nahawa, lalong-lalo na mga Baptist sa lugar na ito. Or either, mga born again sa lugar na ito. Or either, mga Methodista, kung ano-ano mga Christian churches dyan. Dapat tayo law-abiding citizen tayo. Tayo dapat sumusunod. Amen? Pero mas lalo na sa mga minamahal kong membro sa Concepcion Bible Baptist Church. Dapat tayo ang modelo sa pagsunod at tuloy-tuloy tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Walang absent dapat na membro sa live streaming, maliban na lang kung talagang hindi nyo alam yung computer. Okay. But salamat sa Diyos. Unang-una, the very reason we should not fear because God is with us. Pangalawa, there was in verse number 10, the great counsel or advice. Alam nyo, pag ang Diyos ang nag-advise, pag ang Diyos ang nag-counsel, this is the counsel of God for comfort. Okay? May crisis man, may challenge man, may difficulties man, may trials man, may troubles man, God has always great comfort, mga kapatid. Ano yung comfort na yan? Ano yung counsel ng Panginoon? Huwag nating kakalimutan. Mga membro sa simbahan ito, huwag niyong kakalimutan. Una, verse 10, be still and know that I am God. I will be exalted among the heathen. I will be exalted in the earth. Number one counsel ni God ay ito, be still. Be still. Ano ibig sabihin yan? Stay calm. Hello? Stay peaceful. Be
in peace. Stay calm. Be in peace. Rest in God. Amen? Amen. Bakit po? Nandyan sa in the midst eh. Nandyan siya in the midst. Sabi niyan, be still. Be still. Okay? May coronavirus man, huwag magpanik. May coronavirus man, may plague man, may curse man, may crisis man. Mga kapatid, sabi ng Panginoon, stay calm. Have peace in your mind and in your heart. Stay calm. Rest well. Hello? Amen? Claim and cling to the promises of God. Be still. Yun ang una. And pangalawa, gusto ko ipakita ito, ang ganda nito. Know that I am God. Bihirang statement yan. Know that I am God. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Una sabi niya, be calm, stay in peace, stand still. Pero ang kasunod sabi niya, be still, know that I am God. Pambihira yan. Hindi ba talaga natin siya alam? Hindi ba natin siya talaga kilala? Alam naman natin si God. Psalms 100, verse number 3. Ano sabi niya? Know ye that the Lord, He is God. Ito po, pinapaliwanag niya kung know that I am God. Know ye that the Lord, He is God. It is He that made us. He is the Creator. Hey, I was the one who created you. I am the Creator. I am the governor of the world. I am the governor of the earth. It is He that made us, and not we ourselves. We are His people. Pambihira yan. Amen. Tayo ay Kanyang mga anak. Tayo ay Kanyang mga lahi. Sabi niya, we are His people and the sheep of His pasture. Tayo ay Kanyang mga tupa. Pababayaan wa rin ng pastol yung kanyang tupa. Amen? Never, 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 never na paababayaan ni God ang kanyang mga anak at ang kanyang mga tupa bilang butihing pastol. Amen? Kaya sabi niya, the Lord is my shepherd. Hindi pababayaan ng Panginoon kasi sabi niya, be still at sabi niya, know that I am God. Now, tanong ko kayo, sa inyo mga kapatid, sa pananampalataya, alam nyo ba talaga kung sino ang Panginoon? Alam nyo ba talaga kung gaano siya kamakapangyarihan? Alam nyo ba talaga, matitingkad nyo ba ang kanyang kapangyarihan? Sabi doon, He, what? He owns all power. He has the power in heaven. Alam nyo ba talaga kung gaano ang kapangyarihan na yan? Hindi kayang tingkarin niya ng sinumang tao. Ang kanyang dunong, kaya ba nating tingkarin? Hindi rin. Ang kanyang pag-ibig, kaya ba nating tingkarin? Hindi rin. Lahat sa Diyos ay hindi mo kayang malirip, hindi mo kayang sukatin. Why? Because in God, there is, ano tawag yan? He is a limitless God. Siya ang Diyos na walang limit at hindi pwedeng limitahan. Amen? He is the Almighty God who has the control of everything. Kaya sabi niya, hey, be still. Pangalawa, know that I am God. Ako pa rin. Ako pa rin ang Diyos. Okay? Bakit po? May dalawang bagay. Sabi nga, bakit kaya pinadala ng Diyos? May mga nagtatanong. Mga nagtatanong sa Facebook, bakit kaya, ano kayang coronavirus na ito? Anong purpose kaya nito? Sabi ko nga sa inyo, sa mga mananampalataya at sa mga nag-aaral ng salita ng Diyos,
Hindi po yan negatibo, positibo pa rin po yan. Nakasaad na yan eh. Ano kaya ang purpose nito? Isa po, na nais kong pakita sa inyo ito. Kung anong purpose ng kalamidad, anong purpose ng mga test, anong purpose ng mga trials, anong purpose ng mga troubles. Nasa verse number 10. Anong sabi niya? Sabi niya diyan, okay, be still and know that I am God. Ano sabi niya? I will be exalted among the heathen. Ang coronavirus ay dumating at may nahintulutan ng Diyos na maranasan ang buong mundo. Para ano? Para ang Diyos maitaas sa mga hindi pa mananampalataya. Kaya tingnan mo, kahit na hindi mananampalataya ang focus manalangin Hello? Karamihan ngayon, panalangin dito, panalangin doon. Wala nang liwaliw dito, liwaliw doon. Amen? Bakit po? Iwas dito, iwas doon. Karamihan ngayon. Bakit po? Kasi nais ng Diyos ipakita sa lahat na kahit sa hindi pananampalataya, na siya pa rin ang Diyos ng langit at lupa. At pag siya ay kumilos at gumawa, kahit sino pang bansa, at kahit na yung mga hindi pa naniniwala sa Kanya, at iba pa ang relihiyon na hindi siya kilala, He will be exalted among them. Amen? Ano pa? He will be exalted among the heathen. Ano pa? I will be exalted in the earth. Pero iba, hindi naniwala na may Diyos, pero dahil dito sa virus ito, ang iba, kahit sino na lang tawaging Diyos Bakit? Nagpapanik na. Hello? Kung pwede lang tawagin kahit sino, sabi nga ang mga taong nagpapanik, mga kapatid, kahit sinong Diyos ay paniwalaan Bakit ho? Kasi wala silang kasiguraduhan kung sino, parang doon sa Athens na gumawa sila ng lahat-lahat ng mga revolto at inalam nila kung sino para lang kanilang alayan at handog sila ng worship. Pero sa gitna na manufactured na nila lahat ng kanilang imahinasyon tungkol sa mga Diyos, mga kapatid, biro mo, mayroon pa silang ginawa doon sa gitna kasi may isang matalino tayo, sabi niya, baka may nakalimutan pa tayo na hindi natin na-imagine kung sino. Let us make an altar dito para doon sa mga nakalimutan natin, di natin kilala. Kaya ang tawag doon, to the unknown God. Yun naman ang ginamit ni Apostle Paul na oportunidad. Na sabi niya, ang Diyos na hindi nyo kilala, ito ang aking ideklara sa inyo sa oras na ito. Biro mo, na-imagine na nila lahat ng mga Diyos-Diyosan, lahat ng mga Diyos ay na alam na nila, pero alam niyo mga kapatid, ang totoong Diyos na nag-iisa, hindi nila alam. Tingnan mo kamangmang ng tao. Hello? Kaya maraming matatalino dito sa mundo na ang totoong Diyos ay hindi nila kilala. Sino yan? Yan ang Diyos na may akda ng langit at lupa. Yan ang Diyos ng Biblia. Yan ang author ng Bibliang ito. Ang totoong Diyos na kung saan siyang nagbibigay ng kaligtasan at siya ang may akda ng lahat. Yan ang pinapangaral namin. Yan ang aming tagapagligtas. Yan ang aming sinusunod. Ang kanyang salita ay totoo. Bakit po? Dahil dyan po nakabatay at nakapanalig ang aming pananampalataya. Amen? Amen? Hindi yan Diyos ng relihiyon. Hindi yan Diyos ng baptist lang. Diyos yan ng Bible. At ang Bible ay para sa lahat. Pero marami lang tao na ayaw sundin ang salita ng Diyos. Amen? He will be exalted not only to the eyes of the unbelievers, but He will be exalted in the earth. Kaya may mga ganito, dahil hangad ng Diyos na maturuan ang lahat, na ano? Na may Diyos na totoo. I will be exalted among the heathen. Okay? Because of this crisis, because of this pandemic, coronavirus, this pandemic that brought the whole world unto their knees. Kings, president, prime minister, politician, and every people in the world are on their knees right now.
declaring prayer. Why? Because God will be exalted in the earth. Amen? Amen. Religious leaders, true or false, begging for God's mercy and grace. Why? Sabi ni God, I will be exalted among the earth. Amen? I will be exalted among the earth. At yan ang mga bagay na kinakailangan tandaan. Mga believers should be really rejoicing now. Believers should really be excited now that we have that true faith in the Lord Jesus Christ. We have that true God, the God of the Bible. Amen? We have the God who is not only a created kind, He is the creator of all, and He is the owner of everything. Mga kapatid, sa pananampalataya, ang pananampalataya natin hindi bogus. Ang pananampalataya ng Bible-believing Baptist churches ay hindi false. Because ang aming Diyos na pinampalatayanan ay hindi Diyos namin lang, kundi Diyos ng Biblia. Diyos na kung saan nandyan nakahandang tumulong. Diyos na kung saan nandyan nagsasabing ako ay malapit lang, hindi ako malayo sa inyo. At ang Diyos na nagsabing hindi ko kayo iiwanan sa kanyang mga salita, He is not a God that lies, but He said, I will never leave thee, nor forsake thee. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Yan po ang ating Diyos. Kaya ang pananampalataya natin totoo. Ang pananampalataya natin ay pananampalatayang hindi gawa ng tao, hindi gawa ng sinuman, kundi ang pananampalataya natin ay pananampalataya ng Biblia. It is the God of the Bible. It is the God who is the author of the Word of God. Kaya po siya ang nagdikta, siya ang nagsabi. Kaya sabi niya, the purpose of all these difficulties and trials and situations in the world ay ano? He will be exalted among the hidden. I will be exalted in the earth. Amen? Amen. Maitaas natin ang kaya mga mananampalataya, keep on lifting God up in your life and in your day-to-day living. Siguraduhin natin ang buhay natin ay nagtataas, nagmamanifest ng buhay ni Kristo. Amen? Siguraduhin natin ang ating buhay ay hindi paimbabaw at pakunwari lang. Ipakita natin ang ating buhay ay talagang may Kristo sa atin dahil siya po ang gumugobyerno at nagkumikilo sa buhay natin. Mga minamahal, ang purpose ng troubles natin, number one, is this, to make us strong as Christians. Amen? The purpose of our trials and difficulties is to build up strong, closer to God. At kung sa hidden naman, ang mga hidden na yan ay makakilala sa Diyos, He will be exalted among the hidden. At I will be exalted upon the earth. Mga minamahal, tandaan niyo po ito. Ang salita ng Diyos kailanman ay hindi maaano. Hindi po yan matitinag at ang pundasyon ng pananampalataya natin kailanman ay hindi masisira. One of these days, maybe next week, I will be talking about the foundation of faith. At may pakinggan yan, napakagandang mensahe yan. Bakit po? Nagbibigay yan tibay sa mga mananampalataya. As I close our message tonight, remember the statement. Ano yung statement? Anong title? The Lord of hosts is with us. The Lord of hosts is ready to help if we have needs. The God of all gods is in control. His counsel, stay
in peace. Stand still. Don't panic. Stay calm. Know that He is God. He's in control. And the purpose of this is for Him to be magnified and glorified. Amang banal dakilang Diyos, ang mga tao po at mga di mananampalataya ay tumitingin po sa amin. Sila po ay naghahanap ng kasagutan. And Lord, let it be that our life as a believer, our dedication, our confidence will be seen in the midst of this crisis and difficulties. Tulungan niyo, O Diyos, na ang aming pananampalataya ay lalo pang tumingkad at makita ng mga tao sa paligid na kami na nagbabasa at nananalig at may salita ninyo ay mas advantage kaysa sa kanilang wala. May relihiyon nga, pero walang katiyakan ng kaligtasan. O Diyos, gamitin nyo itong crisis na ito na maging daan upang people will see our life, will see the changes in our life, Lord, that you have made para po they will see our good works and glorify you as our Father in heaven. Gawin mo kaming liwanag sa madilim na mundo. Gawin mo kaming asin sa sanlibutan. Gamitin niyo ang buhay namin na magiging lasa sa iba upang, Panginoon, ang mga di mananampalataya ay maakit sa amin, madala sa inyo, at sila, Panginoon, ay makakilala at makatamo ng kaligtasan. O Diyos, gamitin niyo ang aming mga simbahan, ang mga kapastoran na daan upang ang pangangaral ng iyong mga salita sa live streaming will be seen by a lot of people, and they will recognize the true and the living God in the Word of God. Lord, we cannot separate the living Word from the written Word. So, Lord, I pray, let that Christians will manifest in their life the living Word through the written Word. Yan po kami, Panginoon. Gamitin nyo kaming isang instrumento ninyo. And Lord, I pray na anumang ginagawa namin sa aming mga tahanan, anumang ginagawa namin saan man kami naroon, ay lalo kayong ma-magnify and mag-glorify, because that is your purpose in the midst of this wicked world and in the midst of these heathen people. Bless all of the Christians that are in their houses. Lord, kayo manguna, magpala, at kayo po ay mag-bless. For this all I pray in Jesus' name, and all the people say, Amen and Amen. Ang announcement po natin, una, dalhin niyo ako sa panalangin, starting Monday, everyday po yan, alas 6 ng umaga hanggang alas 7, may sound system po dyan sa labas ng ating simbahan, at ako po ay magdi-devotion. In my devotion, I will bring yung aking mga kapitbahay. Pinapakuha ko na po ang kanilang mga pangalan. Mga kapitbahay po dito sa Little Baguio ay akin pong ipapanalangin. Pagkatapos po, ipanalangin ko ang ating barangay, buong San Nicolas, poblasyon. Ipapanalangin ko po ang ating bayan at ipapanalangin ko po ang ating bansa. Yan pong pinaka-purpose na yan. Just a prayer early in the morning. Kaya po, panalangin niyo ang inyong pastor na bigyan ng Diyos ng lakas, bigyan ng Diyos ng talino, bigyan ng Diyos ng patuloy na gabay. Mga kapatid, patuloy na ipapanalangin natin ang ating mga kapatiran, okay, na ang inyong mga prayer life, ang inyong mga prayer request na hawak-hawak, araw-araw, panalangin yan, at huwag kakaligtaan yan. Amen? Pasalamat ako sa mga kapatid na nagdala ng mga pagkain, may ulam, mayroong mga isda, mayroon pong fruits, mayroon pong bigas. Salamat po.
Salamat din sa mga nag-send at nagdala ng kanilang mga offerings. And we praise the Lord na patuloy na ang Panginoon kumikilos. Babawi din tayo sa ating mga pananalapi sa sunod na mga panahon. Tuloy lang tayong manalangin sa Diyos. Amen? Patuloy na ipanalangin natin ang isa't isa. Alam naman ninyo mga kapatid natin sa pananampalataya, kilala naman ninyo sa simbahan. Although mayroon tayong mga prayer request na hawak, mas maganda po, banggitin nyo ang pangalan ng ating mga kapatiran sa simbahan. Isa-isa, mula sa pastor hanggang sa kilala ninyong mga pamilya. Masarap pong manalangin ngayon. Wala pong humpay at hindi po tayo nagmamadali. Ang ganda po. Opo. Na talagang mabigyan mo ng oras eh. Masarap din nung magbasa ng salita ng Diyos. Bakit po? Hindi ka nagmamadali. Talagang aral ka lang ng aral eh. Ang sarap talaga. Kaya tuloy po ang ating paglilingkod sa Panginoon. Tuloy po ang ating communion, ang ating dedication, ang ating pong relationship, sweet, intimate relationship with God every day through His Word and through prayer. Pagpalain kayo ng Diyos at kayo po ay magkaroon ng mapagpalang araw ngayong linggo mula Lunes hanggang Linggo. God bless you all. Pagpalain kayo ng Panginoon.